Nasa tuktok kayo ng mundo. Kayo ang pangunahing tatak para sa mga adventurer, atleta, at mga mahilig sa matitinding karanasan. Ang pangalan ninyo ay katumbas ng hamon, pakikipagsapalaran at tibay ng loob. Pero sa loob lang ng ilang taon, bumagsak ang lahat. Paano nga ba ang isang kumpanya ay maaaring mula sa halagang $11 bilyong ay nauwi sa pakikipaglaban para lang mabuhay? Ngayon, susuriin natin ang isa sa pinakakapansin-pansing pagbagsak sa mundo ng teknolohiya, ang kay GoPro. Ano ang nangyari at kaya pa ba nilang makabangon muli? Ating talakayin ng mas detalyado ngayon. Simulan na natin. Ang kwento ng GoPro ay nagsimula, tulad ng maraming matagumpay na kwento, sa isang simpleng ideya pero may malawak na pananaw noong 2002. Si Nick Woodman, isang mahilig sa surfing, ay nagpasyang gumawa ng sariling solusyon nang hindi niya makuhanan ang sarili habang sumasakay sa alon. Noong panahong iyon, ang pagkakaroon ng dekalidad na larawan ng sarili habang gumagalaw ay para lang sa mga professional na may sariling photographer. Para sa mga baguhan tulad ni Woodman, wala talagang abot kaya at praktikal na solusyon. Noong naglalakbay siya sa Australia, habang nagpapahinga matapos mabigo ang dalawa niyang naunang startup, doon talaga nabuo ang ideya ng GoPro. Gusto niyang gumawa ng magaan at matibay na portable na kamera na kayang kumuha ng dekalidad na mga sandali ng aksyon kahit sa pinakamatinding mga kondisyon. Isa itong matapang na ideya pero naniniwala siya rito. Sa loob ng 2 taon, ayon sa kanya, nagkulong siya sa garahe, tumira sa bahay ng magulang, nagtrabaho ng 7 araw kada linggo, 18 oras bawat araw para maisakatuparan ang kanyang pangitain. Oo, alam ko, walang magandang kwento ng startup na walang garahe. Noong 2004 sa isang expo sa San Diego, ipinanganak ang pinakaunang GoPro, ang Hero. Hindi pa ito ang revolusyon na kilala natin ngayon. Isa lang itong murang kamera na gumagamit ng film na galing China na inangkop para sa action sports. Pero mabilis na nabuo ang konsepto. Ang mga GoPro camera na compact, matibay sa tubig at sa pagkakabagsak ay naging mahalaga para sa mga mahilig sa surfing, skiing, mountain biking at iba pang extreme sports. Ang mga maliliit na kamera na ito ay nagbibigay ng realistikong karanasan sa mga nanonood na parang sila mismo ang nasa mismong aksyon. Sa loob ng ilang taon, ang GoPro ay naging pinuno sa industriya. Noong 2010 pinayagan ng GoPro High Definition Hero ang pag-record ng high definition na video, isang tunay na malaking hakbang pasulong na nagdala sa tatak sa sentro ng atensyon. Mula ngayon, ang GoPro ay hindi na lang basta kamera para sa mga extreme sports, kundi naging mahalagang gamit na rin para sa mga vlogger, independent na filmmaker, at maging sa mga ordinaryong adventurer araw-araw. Naalala ko na bumili ako ng isa noong 2013 para magmotor sa Paris. Dahil uso noon at masaya ring ibahagi ang mga video sa mga tropa. Sa isang iglap, ito na ang pinakaastig. Para sa bawat imbensyon, ang GoPro ay naging pangkalahatang tawag para sa action camera, parang Kleenex kapag tinutukoy ang panyo. Ang paglago ay napakabilis at literal na sumasabog ang kumpanya. Noong 2012, ibinenta ni Nick Woodman ang maliit na bahagi ng GoPro at tinaya ang halaga nito ng higit sa 2 bilyon. Noong 2014 dumating ang malaking sandali. Ang pagpasok sa stock market. Agad ang tagumpay. Nakalikom ang GoPro ng mahigit $400 milyon sa pamamagitan ng paunang pampublikong alok o paunang pampublikong alok. Naabot ng kumpanya ang napakataas na halaga na $11 bilyong. Sa mga sandaling iyon, maayos ang lahat at parang walang makakapigil kay GoPro. Nangunguna ang tatak sa merkado, milyong produkto ang nabebenta at si Nick Woodman ay kilalang visionary sa larangan ng teknolohiya. Kung babalik tayo sa GoPro, siguro hula mo na, dito mismo nagsisimula ang mga problema. Mula nang mailista sa stock market, mabilis na pinalawak ng kumpanya ang operasyon nito. Marahil ay masyadong mabilis. Ang bilang ng mga empleyado ay dumoble at tumaas ang mga gastusin sa loob ng ilang buwan. Ayon kay Nick Woodman, ang GoPro ay nagbago mula sa pagiging maliit, matalino at matipid na negosyo na flexible tungo sa pagiging malaking makina na hindi epektibo. Bilang Chief Executive Officer si Woodman mismo ay nagtakda ng napakalaking sahod para sa sarili niya, kaya humanda kayo. $285 milyong kada taon na ginagawa siyang pinakamataas ang sahod na pinuno ng kumpanya sa Estados Unidos. Noong taon na iyon, naungusan niya sina Elon Musk at Jeff Bezos. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Nagsimulang magpalawak ang kumpanya. Itinuturing ng GoPro ang sarili hindi lamang bilang isang kumpanya ng kamera, kundi bilang isang media na kumpanya.
Nag-invest sila ng milyon-milyon para gumawa ng orihinal na content at kumuha ng mga executive mula sa Hulu at home box office. Mga lumikha ng Game of Thrones mamumuno sa bagong sangay. May mga GoPro channel na lumalabas sa Xbox, Roku at iba pang mga platform na may mga serye na tampok ang mga Olympic athlete o sikat na artista. Sa kabila ng malaking puhunan, hindi nakamit ng mga bagong inisyatibong ito ang inaasahang resulta. Mabilis na tumataas ang gastos habang unti-unting bumababa ang kita. Sa halip na manatiling nakatutok sa pinakamagaling niyang gawin tulad ng Apple sa iPhone habang nagde-develop ng bagong produkto, sinubukan ni GoPro na baguhin ng lubusan ang sarili. Bilang kumpanya ng libangan, nawawala na sa kanila ang focus sa pangunahing negosyo. Kahit patuloy ang pagtaas ng benta, nagsisimula ng lumitaw ang mga unang bitak. Ang walang kontrol na paggastos, pagtaas ng mga proyektong hindi tumutubo, at magulo na estratehiya ng ekspansyon ay halos gumapang na sa kumpanya. Dito nagsimulang magkaproblema ang lahat. Matapos pumasok sa stock market at mabilis na magpalawak, nagsimulang magkaroon ng malalang problema ang GoPro. Ang nagsimula bilang isang matagumpay na pag-angat na nakabatay sa inobasyon at matipid at episyenteng kultura ng kumpanya ay mabilis na naging isang magastos at napakabigat na makina. Ang mabilis nilang pag-unlad na may kalakip na labis na paggastos ay nagbunsod ng magkakasunod na kabiguan sa negosyo. Ang pagtangka ni GoPro na maging kumpanya ng media ay isa sa kanilang pinakamahal na pagkakamali. Dahil sa tagumpay ng mga GoPro video sa social media at YouTube, inakala ni Nick Woodman at ng kanyang team na maaari nilang pagkakitaan ang mga organic na content na ito. Subalit ang mga content na ito ay hindi nakahanap ng audience at hindi kumita. Noong 2017 isinara ang media division ng GoPro matapos malugi ng daan-daang milyong dolyar. Pero isa sa pinakamalaking kabiguan ng GoPro ay ang pagpasok nila sa industriya ng mga drone. Sa paglulunsad ng GoPro Karma, maganda ang ideya. Mag-alok ng drone na kayang kumuha ng mga kamanghamanghang larawan na angkop sa kanilang brand identity. Ngunit mabilis na sumalpok ang ambisyong ito sa realidad. Nakakatawa pa nga ang pangalang Karma. Inilabas ang produktong inaasahang muling magpapasigla sa paglago ng GoPro noong 2016 matapos ang ilang buwang pagkaantala. Subalit, makalipas ang 2 linggo mula sa problematikong paglulunsad, libu-libong drone ang binalik dahil sa malalang issue sa baterya na nagbunga ng pagbagsak nito habang nasa himpapawid. Para sa isang kumpanyang ang reputasyon ay nakasalalay sa tibay at pagiging maaasahan, winasak ng insidenteng ito ang tiwala ng mga mamimili. Kahit muling inilunsad ng GoPro ang Karma matapos itong ayusin, nasira na ang reputasyon nito. Hindi na talaga nahanap ng produkto ang merkado nito at tahimik na inabandona noong 2018. Ang kapalpakan na ito ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa GoPro, na malaki ang ipinuhunan sa proyektong ito. Sa kabuuan, ang pagkabigo ng Karma ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar para sa kumpanya, bukod pa sa pagkasira ng kanilang imahe sa mga mamimili. Dagdag pa rito, habang nahihirapan ang GoPro sa mga alanganin na proyekto, may mas malaking banta pa para sa kumpanya. Ang mga smartphone ay naging direktang kakumpetensya ng GoPro. Noong una nilang inilunsad ang kanilang mga kamera, wala pang iPhone. Dahil sa pag-unlad ng mga kamera ng smartphone, nababawasan na ang pangangailangan para sa isang action camera para sa pang-araw-araw. Karamihan ng mga gumagamit, sapat na ang kanilang smartphone para i-capture ang mga biglaang sandali. Nabawasan na ang market share ng GoPro, dating nangunguna sa action camera, dahil sa mga smartphone na may mas magandang image quality at advanced features. Dahil maraming problema at panibagong kompetisyon sa merkado ng action camera araw-araw. Ang DJI at Insta300 at 60 ay gumagawa ng mga 300 at 60 degree camera. Mas murang mga alternatibo sa GoPro, nagsisimulang lumitaw sa merkado. Kahit sa pangunahing larangan nito, seryosong kino-question na ang GoPro. Habang tumataas ang mga gastos sa produksyon at lalong tumitindi ang kompetisyon, hindi na rin nakakagawa ng bago ang GoPro. Sa halip na sumuko, susubukan ng kumpanya na itama ang direksyon. Nang mapagtanto ni Nick Woodman at ng kanyang team ang kanilang estratehikong pagkakamali, ganap nilang binago ang modelo ng kanilang negosyo. Layunin nila, bumalik sa pangunahing bagay at ituon muli ang kumpanya sa kanilang pinakamagaling, ang mga action camera. Isa sa naunang desisyon ng GoPro ay ang pagpapasimple ng kanilang mga operasyon. Matapos ang ilang taon ng walang kontrol na ekspansyon at sobrang gastusing operasyon, nagsimulang bawasan ng kumpanya ang kanilang negosyo.
Nagkaroon ng ilang sunod-sunod na tanggalan at iniwan ng GoPro ang mga proyektong hindi kumikita. Ang kumpanya na may mahigit 1,600 empleyado noong rurok ng pagpapalawak nito ay magbabawas ng mga tauhan. Pagkatapos, gumawa sila ng isang mahalagang desisyon na mag-focus sa direktang pagbebenta sa mga mamimili. Sa halip na umasa sa mga retailer, naglunsad sila ng agresibong online na estratehiya sa pagbebenta. Direktang pagbili sa GoPro website, diskwento at eksklusibong alok para sa mga customer. Pinapahintulutan ng pagbabagong ito ang GoPro na mas makontrol ang kita, mapahusay ang pamamahala ng inventaryo, at ma-optimize ang mga promo. Ang bagong pamamaraang ito ay nagdudulot ng positibong resulta, mas mataas na kita at panibagong sigla sa kumpanya. Ang pinakamahalagang pagbabago ng GoPro ay ang paglulunsad ng GoPro Plus, isang subscription service na may mga kapaki-pakinabang na feature para sa mga user ng kanilang mga kamera. Siyam na pu't siyam, nakatanggap ang mga subscriber ng walang limitasyong cloud storage para sa video at larawan, diskwento rin sa bagong produkto, $1 kada taon. Ang serbisyong ito ay nagbibigay sa GoPro ng bagong mapagkukunan ng paulit-ulit na kita na lumilikha ng komunidad ng mga tapat na customer at nagbubunga na ang mga pagsisikap na ito. Noong 2021 at 2022, muling naging kumikita ang GoPro, isang hindi inaasahang tagumpay. Matapos ang mga taon ng malalaking pagkalugi, kumita at nag-ipon ng matibay na reserba ng pera ang kumpanya. Ngunit pansamantala lang ang mga pagbabagong ito dahil nananatiling malaki ang mga hamon. Ang merkado ng action camera ay patuloy na nagbabago at si GoPro ay humaharap sa lumalaking presyon. Bumababa ang bentahan ng mga kamera dahil pinipili na ng mga mamimili ang mas murang entry-level na modelo. Nababawasan na ang kita ng GoPro at kahit na tumataas ang bilang ng mga subscriber ng GoPro Plus, hindi ito sapat para mabawi ang pagbaba ng benta ng mga device. Ang ibang pagtatangka ng GoPro na pasiglahin muli ang negosyo gamit ang mga bagong produkto ay nabigurin. Noong 2023, inilabas ang GoPro Max. Isang bagong 360 degree na kamera na naantala hanggang 2025. Dahil dito, nawalan ng kita ang GoPro sa segmentong ito. Ang problema, ang pagpopondo para sa bagong produktong ito ay masyadong nakaapekto sa reserba ng kumpanya. Ang pangunahing problema ng GoPro ay hindi nila nalampasan ang imahe bilang tagagawa ng action camera para sa extreme sports. Ang merkadong ito ay matatag ngunit limitado. Sa pagtatangkang palawakin ang saklaw, nabigo sila dahil sa pagmamadali at pagdilute ng enerhiya at resources. Kahit bumalik sila sa pangunahing negosyo. Hinaharap ng GoPro ang mga kakumpetensya na mas mabilis mag-innovate at nag-aalok ng mga produktong kasing husay sa mas mababang presyo. Kaya, ano ang hinaharap para sa kumpanya? Si GoPro ay may mga kalakasan pa rin tulad ng malakas at madaling makilalang tatak at aktibong komunidad ng mga mahilig. Bukod pa rito, ang kanilang estratehiya ng direktang pagbebenta sa mga mamimili at ang kanilang GoPro Plus na serbisyo ng subscription ay maaaring patuloy na sumuporta sa kanila sa panandaliang panahon. Ngunit sa pangmatagalan, mahirap isipin kung paano muling lalago ang kumpanya nang walang malaking inobasyon at radikal na pagbabago ng posisyon. Ang magandang balita, sa kabila ng kritikal na sitwasyon, hindi pa lahat nawawala. Maaaring kumuha ng inspirasyon ang GoPro mula sa Nokia, na nagkaroon ng kamanghamanghang pagbabalik matapos malapit ng mabangkarote at naging leader ng isang bagong industriya. Tulad ng pinag-uusapan natin sa video nito.